Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. So ngayon pa lamang sa kanilang pagpupumilit nila Representative Jinky Luistro umattend si VP Sara sa kanilang mini trial sa Kongreso. Nagpapakita na agad sila ng kanilang kabubuhan. Iginiit ba naman ni Luistro, si VP Sara daw dapat ang maglatag ng mga ebidensya? Pag hindi nila inavail itong opportunity na ito, no? Kung hindi sila maglalatag ng sarili nilang ebidensya, kung hindi nila ika-counter ang evidence ng complainant, chances are, because the evidence of the complainant are unrebutted and unchallenged, chances are, baka magkaroon ng declaration ng probable cause. Formal na ngang inimbitahan ang Vice Presidente na dumalo sa hearing na nakatakda sa March 25, 2026, araw ng Miyerkules. Formado yung imbitasyon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Tatalakayin pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment process yung gagawin nilang hakbang. Kung dadalo ba o hindi ang Vice Presidente sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Yun naman pala. Kapag hindi dumalo si VP Sara sa inyong pamini trial dyan sa Kamara, magde-declare na kayo. Magbobotohan na kayo. Yun na lang ang mangyayari. May pa-chances are pa kayo. Bakit si VP Sara ang magbibigay, ang magpapakita ng ebidensya? Hindi ba dapat baligtad? Baligtad siya, Luistro. Hindi ba the burden of proof must come from the accuser? Saan ka nakakita na yung pinagbintangan mo, ang nasasakdal ay siya pa ang magpapakita ng ebidensya? Hindi mo talaga alam kung tunay bang abogada itong si Jinky Luistro. Saan ka nakakita na pinipilit mong maglabas ng katibayan o ebidensya ang nasasakdal para patunayan na siya ay may kasalanan? Sinong tanga yun? Ito pa mga kasweet sa ipapakitang video. Mukhang nasa palpalang mga journalist na ito na sila Doris Bigonya at kung sino pa yung kasama niya na talagang pinagpipilitan nila itong Mary Grace Piatos na ito. Panoorin natin. Kaya nga ng tanong ko partner kanina, handa na ba kayo? Parang labo-labo na to Handa naman po tayo. In fact, diba, last year, meron namang naunang ganitong mga round of impeachment complaints. So, hindi naman po natigil mag-prepare ang ating defense team. So, handa naman po tayo. Masasabi nating handang-handa tayo. Okay. Pero sabi kahapon ni Terry Ridon, sumagot nga ang Vice Presidente, pero walay daw laman Wala daw laman? Oo, ano ang reaction nyo doon, attorney? Well, tayo naman po, we believe that Congressman Redon and even other lawmakers are entitled to their opinion. Yes. Sa atin, ang pananaw lang naman po natin is wala naman po kasing sapat na ultimate facts na nailagay doon sa unalahad doon sa mga impeachment complaints. So that is why wala naman pong dapat talaga sagutin ng ating Vice Presidente. Pero sa ganun pa man, siguro tatandaan natin, in fact, kahit hindi mag-file ng answer ang respondent o ang Vice Presidente, ay deemed controverted naman yung mga issues. O ibig sabihin, wala tayong ina-admit kahit hindi mag-file ng answer. Pero sa ganun pa man, kami nakita natin na marapat na mag-file man lang ng answer para makita din naman ng respeto sa institusyon at sa proseso. Siguro, attorney, bigyan lang natin ng overview yung mga kapamilya natin without going into the full details. Kumbaga, ano po ang pinakasustansya ng sagot ng Vice President sa kaliwat ka ng mga accusation na ibinabato po sa kanya? Opo, batay po dun sa ating answer, I would say siguro gawin na lang nating two main points. Okay. Yung unang point is really on the constitutionality ng proceedings. Alright. Ang sinasabi po natin doon ay sa aming pananaw, nagkaroon ng ibang standards or double standards. Ika nga, doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance pagdating doon sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman, doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. So nakita natin, basta yun sa mga naging diskusyon, transcripts ng records, na parang iba yung naging treatment sa kanila. At syempre, sinasabi natin na hindi naman pwede yung double standards. I just wanted to clarify
Yung standards po kasi, nasa committee yan, no? It's within the discretion of the committee. Pero, ang sinasabi natin dito ay, wala tayong sinasabing mali yung standards. Ang sinasabi po natin ay hindi pwedeng iba ang standards pag parehong nasa equal footing, no? Yung dalawang opisyal na ini-impeach. Ano po ba yung particular Ayan. na standards na sinasabi Na ninyo? pinagkaiba. Hindi ko naintindihan eh. Anong double standard doon? Isa lang naman ang proseso na alam natin. Opo. Tama po yun at salamat po at we're given the opportunity. Mhm, Again, ayan I na. won't go into the very minute yes, opo, details, opo. but maybe siguro ang isang example na lang po, pagdating po dun sa mga naging diskusyon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo, may mga naging mga discussions on wala namang batayan kasi wala pa namang final decision from a court. For example, yung sa GAA or yung Saka, alleged kidnapping ni PRRD. Oo. Ayoko na sana ulitin to because unfair din naman, no, sa ating Yes. Pangulo na ulitin ko to. Pero dahil natanong nyo yung ganun. Whereas dito sa ating Vice Presidente, kahit wala pa namang final decision ng korte sa mga paratang na sinasabi nilang offenses o krimen, Oo. ay Diba? sinabi pa rin nilang sufficient in substance. So yung mga ganung example lang po ang sinasabi natin. So unfair yun. And then, Doon po ba sa sagot ng ating Vice Presidente ay natumbok niya yung katanungan ng sambayanan? Sino ba si Mary Grace Piatos Ayan na. at mga and friends? opo. Wala Allegedly. Pa po, wala pa po tayo doon dahil yun nga po, yun yung pangalawang punto. Sabi ko may two main points yan. No? Yung pangalawang point is that we feel, sa aming pananaw again, na hindi naging sapat yung recital of facts. No? Ibig sabihin po nun, walang ultimate facts. Anong ibig sabihin ng ultimate facts? Kasi medyo technical po siya. Opo. No? Yung recital of facts that is not sufficient to constitute the offense charge, no, the impeachable offense charge. So ibig sabihin, kunwari, sinabi po natin na may taong nagnakaw or kahit dito na sa itong kaso na to, sabi nila ginastos niya yung confidential funds para sa kanyang pansariling personal gain. Naglustay daw. Punta nga. Sinabi nila lumabas yung funds pero hindi nila matanto kung paano naging personal gain o paano Yes. naman inappropriate sa sarili niya ng Vice Conclusion Presidente. So, kung ganon, walang logical conclusion, no? At sa amin, ang nangyari ay mga speculation, mga self-serving inferences, at Haka-haka lang. conclusions of law and fact. So, ganun po ang naging sagot natin. Opo. So yun ang mga kasweet, asahan na natin na hindi talaga dadalo dito si Vice President Sara sa mini trial na kanilang binubuo sa House Committee on Justice na ito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara. Kasi ganun din naman, umattend siya o hindi, magkakaroon na ng declaration. So, magkakaroon na ng botohan kung maipapasa ba ito patungo doon sa Senado. At doon na magkakaroon ng Senate trial. So doon na magkakaroon ng chance na maipakita sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Kung ano ba yung mga hawak na ebidensya ng mga kongresista na ito laban kay VP Sara kasi kitang-kita naman natin wala talaga silang hawak na ebidensya. Mismong si Vice President Sara pa ngayong maglalabas at maglalatag ng ebidensya. Siya na ngayong naakusahan, siya na yung napagbintangan, siya na ngayong nasasakda. Tapos ipapahamak pa niya yung sarili niya. So yun lamang mga kaswita. Ano ang inyong masasabi sa kabobohan ni Luistro? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.